Sa nakaraan nating video natapos tayo kung saan meron nilalang ang nakamatsyag sa ating bida at kay Hong. Sa Profound Heaven Sect ay nagpadala ng mga pangkat upang imbestigahan ang pinagmulan ng demonic scourge. Gayunpaman, bawat grupo ay nawala ng walang bakas. Sa pagkalapit ng estado ng Wei sa tuluyang pagkawasak, ang kaguluhan ay naging hindi na mapigilan. Si Ye Junlin ang pinagkatiwalaan ng mapanganib na misyong ito sa panahon ng krisis. Sa isip-isip ni Hong habang naiinis at nakatingin sa ating bida habang ang ating bida ay nakahiga sa sopa. Kanina lang, mukha siyang isang kagalang-galang na Ginoo, pero ngayon napakapabaya niya. Paano nagawa ng isang taong tamad at walang sigla na umabot sa nascent soul stage? Hindi mahalaga, sa bilis ng ganito, malalampasan ko siya sa cultivation sa lalong madaling panahon. Pagdating ng araw na yon, dudurugin ko siya ng walang kahirap-hirap. Sa loob-loob ng ating bida habang nakatingin kay Hong at nakapikit ang isang mata habang kumakain ng pil. Little Hong, ang maliliit mong pakana ay babalik sa iyo balang araw. Ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ituring akong target mo. Tugon ng ating bida kay Hong. Little Hong, curious ka ba kung paano mag-cultivate ang iyong master? Kuhaan mo ako ng tubig para mahugasan ko ang aking mga paa. Kapag comfortable na ako, ituturo ko sa iyo ang mga pamamaraan ng cultivation. Sa isip-isip ni Hong habang naiinis sa mungkahi ng ating bida sa kanya. Ano ang sinabi mo? Isang hamak na cultivator mula sa tigang na lupain ito, at nangangahas kang turuan ako ng sining ng cultivation noong araw? Maraming immortal ang tumanggap ng aking gabay sa paglinang ng mga makalangit na teknik. Kung tungkol sa pagtuturo ang pag-uusapan, maaari akong maging grandmaster mo. Tugon ng ating bida kay Hong habang iniinis ito. Bakit nakatayo ka pa rin dyan? Ayaw mo bang umunlad o bata ka pa pero gusto mo nang maging palamunin? Sa loob-loob ni Hong habang naiinis sa pinaggagawa ng ating bida sa kanya. Ako ang marangal na pinuno ng Demonic Flame Cult Sect, pero inaasahan mong hugasan ko ang iyong mga paa. Mabuti pang maging magkaaway na lang tayo ngayon. Kasunod nito ay bigla na may tumawag sa ating bida. Iginagalang na mga immortal, may mahalagang balita ako tungkol sa mga kakaibang pangyayari sa Wei. At napapaisip na lang si Hong kung sino yun. Tanong ng ating bida. Sino ka? Tugon ng nilalang. Ako si Zhao Heng, ang tagapagmanang prinsipe ng Wei. Ito ay may kinalaman sa kaligtasan ng aking kaharian. Mahal na mga immortal, ipagkaloob ninyo sa akin ang pagkakataong makipag-usap. At agad inutusan ng ating bida na pumasok ito. Ano ang napakaagarang balita? Sa isip-isip ni Zhao Heng habang pinagpapawisan siya. Ba ang gustong lipulin ang mga bandido? Hindi siya mukhang tulad ng sinasabi niya. Ngunit totoo nga ba ito? Paliwanag ni Zhao Heng sa ating bida habang nakayuko. Mga iginagalang na immortal, may isang lihim akong hindi naglakas loob ipaalam sa aking ama. Pinaghihinalaan kong ang salot ng demonyo sa Wei ay maaaring nagmumula sa likurang bundok ng palasyo ng hari. Ilang gabi na ang nakalipas, nakita kong may mga itim na paniki-demonyo na palihim na pumapasok sa isang yungib doon. Kamakailan, madalas na ring nawawala ang mga aliping babae at mga yunuko sa palasyo. Tiyak akong magkakaugnay ang mga pangyayaring ito. Mungkahi ni Zhao Heng sa ating bida, ang iyong reputasyon ay nauuna sa iyo. Immortal, dahil sa iyong walang kapantay na kakayahan, ikaw lamang ang makapagliligtas sa mga tao ng Wei. Pakiusap, wasakin mo ang mga paniki-demonyo sa likurang bundok. At napapaisip na lang ang ating bida sa mungkahi ni Zhao Heng sa kanya. Ang aking banal na pakiramdam ay hindi nakadama ng anumang kakaiba sa likurang bundok. Kung siya ay nagsisinungaling ng ganito kapangahas, maaaring isa siyang handal. O may isang makapangyarihang nilalang sa kanyang likuran na may lakas na kayang hamanin ako. Tugon ng ating bida kay Zhao Heng. Mabuti, dalhin mo ako sa yungib na iyon, tingnan natin kung anong lihim ang itinatago mo. Alamin natin kung anong pakana ang nasa manggas mo. Tugon ni Zhao Heng sa ating bida. Sumunod ka sa akin, sa iyong tulong, tiyak na mawawala ang salot sa Wei. Sa isip-isip ni Hong, sige, aatupagin na lang kita mamaya. Kasunod nito ay makikita natin ang batang babae habang nakamatsyag sa ating bida at Hong. Teka, iyon ba ang nakatatanda kong kapatid? Palaging kasuklam-suklam ang ugali ng aking kapatid, maraming beses na siyang pinagsabihan ni ama, pero hindi siya nagbabago. At ngayon, naglakas loob pa siyang makipagkita ng palihim sa dalawang immortal mula sa Profound Heaven Sect. Kailangang ipaalam ko ito kay ama agad. Sa likod na bundok habang naglalakad ang ating bida at Hong pati ang prinsipe ng Wei. Mungkahi ng ating bida prinsipe ng Wei, hindi ito mukhang isang lugar na pagtataguan ng mga demonyong paniki. Tugon ng prinsipe ng Wei. Narito na tayo. Tugon ng ating bida habang nakangiti. Sa wakas, nakarating na rin tayo. Ngayon, tingnan natin kung anong klaseng panlilinlang ang itinatago mo. Mungkahi ng prinsipe ng Wei habang nakangiti na parang demonyo.
Haha, hindi ko inaasahan na malilinlang kita ng matagal, pero nagulat ako na sumunod ka ng ganito kadali. Sa huli, masyado kang kumpiyansa sa iyong kakayahan, hindi mo namamalayan na laging may mas malakas, may mas mataas kaysa sa iyo. Mungkahi na naman ng prinsipe ng Wei sabay basag sa isang artifact. Sa tingin mo ba kaya mo kaming pigilan, huwag mong hayaang linlangin ka ng iyong posisyon bilang Pickmaster ng Profound Heaven Sect sa paniniwalang isa kang tunay na immortal, Ye Junlin. Sambit ng prinsipe ng Wei habang tumatawa na parang demonyo at makikita natin maraming nilalang ang nasipagdatingan. Ngayon, ang lugar na ito ang magiging iyong libingan. Mga nakatatanda, ngayon na ang oras upang kumilos. Kasunod nito ay makikita natin ang ating bida at si Hong ay inatake ng isang matandang lalaki ng five-fold binding formation. Mungkahi ng nakatatanda ng Blood Nether Sect, late nascent soul stage. Habang tumatawa ang dalawa, Ye Junlin, ang Pickmaster ng Profound Heaven Sect, talagang ang gumawa ka ng pangalan kamakailan, isang hamak na Pickmaster na nagawang pumatay ng isang nascent soul stage Demon King, kahanga-hanga. Mungkahi na naman ng prinsipe ng Wei. Lahat, kumilos agad, pero tandaan, huwag siyang tatamaan ng masyadong malakas, kailangang buo pa rin siya para sa ating Panginoon. At para sa babaeng nakapula, wasakin ang kanyang kakayahang mag-cultivate. Balak kong lubusang magpakasaya sa kanya, at nanlilisik na lang si Hong sa galit dahil sa sinabi ng prinsipe ng Wei, sa kanyang masamang balak. Tugon ni Hong sa prinsipe ng Wei habang galit na galit. Sabay gamit sa kanyang furry flame technique, hindi ko balak makialam ng labis sa bagay na ito. Pero lumampas ka na sa linya. Ininsulto mo ang isang bagay na mahalaga sa akin. Sa lakas ng furry flame technique ni Hong ay nawasak ang mga paligid at tumilapon ang mga wasak na bato at tumilapon ang mga kalaban dahil sa tindi ng apoy na nilalabas ni Hong. At nanlaki na lang ang mata ng prinsipe ng Wei, siya winasak ito gamit lamang ang isang sampal. At napapasigaw na lang ang prinsipe ng Wei habang gulat na gulat. Paano ito posible na sira ang binding formation mungkahi ng Elder ng Blood Nether Sect? Habang nahihirapan sa lakas ng furry flame technique ni Hong sa tindi ng apoy. Crown Prince, hindi ko inasahan na ang Misty Pickmaster ng Profound Heaven Sect ay may kasamang disipulo na nasa Divine Transformation Stage. At ang kanyang technique ay tiyak na nasa ibabaw ng Celestial Tier, kung hindi, imposibleng nabasag niya ang ating binding formation. Sa isip-isip ng prinsipe ng Wei habang naiinis walang silbing matatanda, inasahan kong makakapagbigay kayo ng karangalan para sa ating Panginoon. Mungkahi ng prinsipe ng Wei kay Hong habang kinakabahan. Immortal na binibini, pag-usapan natin ito, sa antas ng iyong cultivation, kung susunod ka sa aking Panginoon, magiging walang hanggan ang iyong kinabukasan. Tugon ni Hong sa prinsipe ng Wei habang may seryosong ekspresyon sa kanyang mga muka, ang lakas ng loob mong haminin ako, ipaparanas ko sa iyo ang hirap na mas masahol pa sa kamatayan. Kasunod nito ay agad inatake ni Hong ang prinsipe ng Wei ng kanyang furry flame technique at napasigaw na lang ang prinsipe ng Wei. At napapasigaw na lang ng malakas ang prinsipe ng Wei dahil sa init ng apoy ng furry flame technique ni Hong. Mungkahi ng ating bida kay Hong kay lungkot, talagang marunong kang pumukaw ng galit ng iba. Tama na, huwag mo siyang patayin muna, may mga tanong pa ako para sa kanya. At baka sparean ang galit ni Hong sa prinsipe ng Wei. At agad na tinigil ni Hong ang kanyang furry flame technique. Habang nakatayo ang ating bida at si Hong ay napapabuntong hininga na lang ang prinsipe ng Wei habang nakaluhod ito. Dahil sa init ng furry flame technique ni Hong, tanong ng ating bida sa prinsipe ng Wei. Sino ang iyong Panginoon? Isang taong may kakayahang mag-utos sa isang cultivator sa yugto ng Divine Transformation. Tugon ng prinsipe ng Wei habang nakayuko at pinagpapawisan. Ang aking Panginoon ay isang dating upper immortal mula sa Central Domain, malayong higit sa antas ng mga karaniwang cultivator sa Divine Transformation Stage. Mas makabubuti kung susuko ka na ngayon, kung hindi, kapag nagpakita na ang aking Panginoon, kahit ang kamatayan ay isang luho na hindi mo makakamtan. Mungkahi ng ating bida sa prinsipe ng Wei habang may seryosong ekspresyon sa kanyang mga muka. Sumuko walang pagkakataon, gusto kong makita kung hanggang kailan magtatago ang iyong Panginoon, magsisimula akong magbilang, sa bawat bilang, papatayin ko ang isa sa iyong mga kasamahan. Kasunod at inatake ng ating bida ang kasamahan ng prinsipe at pinasabog ang ulo nito. Sa isip-isip ng nakatatanda ng Blood Nether Sect, habang nakaluhod at pinagpapawisan dahil sa takot sa ating bida.
Paano rin siya nasa divine transformation stage? Paanong posible na ang isang sekta mula sa tigang na lupaing yun ay may dalawa pang cultivator sa divine transformation stage at isa-isang pinagpapatay ng ating bida ang mga kasamahan ng prinsipe ng Wei habang nagbibilang ito hanggang 5 at napapasigaw na lang ang mga kasamahan ng prinsipe ng Wei mungkahi ng ating bida sa prinsipe ng Wei ngayon ikaw ang ay susunod ko. Tugon ng prinsipe ng Wei habang sumisigaw at takot na takot ito sa ating bida, at ngayon, ikaw na lang ang natitira. Habang namumula ang buwan at makikita natin ang maraming paniki ang lumilipad. Kasunod makikita natin ay nagkaroon ito ng malakas ng pagsabog at tumilapon ang mga wasak na mga bato. Tila bang may malakas na panauhin ang dumating sa panangyarihan. Mungkahi ng batang babae habang nakasakay sila sa kanilang kabayo sabay turo sa panangyarihan. Ama, ano yan napakatinding liwanag ng dugo, bilasan natin, tingnan natin, sana ay hindi nasaktan ang immortal. Sa isip-isip ni Hong ang aurang ito napaka-pamilyar tulad ng inaasahan ko, siya nga. Ngunit kahit kaya niyang pigilan si Ye Junlin, ang muli siyang harapin ay nagbibigay sa akin ng matinding pangamba. Tugon ng prinsipe habang tumatawa hahaha sa wakas, dumating na ang aking Panginoon, wala na kayong ligtas, kamatayan na ang naghihintay sa inyo. Kasunod nito makikita natin ang isang anino ng isang tao ang dumating at napapabuntong hininga na lang ito at naglalabas ng matinding enerhiya sa buo niyang katawan. Ang pangalan pala ng lalaki ay si Shi Tianju, ang pinuno ng Blood Nether sect mula sa Central Region. Mungkahi ng ating bida kay Shi Tianju, kaya ikaw pala ang nasa likod ng lahat ng kasuklam-suklam na pakana na ito, akala ko magtatago ka na lang habang buhay, masyadong duwag para ipakita ang iyong mukha. Tugon ni Shi Tianju sa ating bida habang walang ekspresyon sa kanyang mga mukha. Isang hamak na tagalabas lamang aaminin kong may ilang kang kakayahan, pero hindi ka pa rin sapat para humarap sa akin. Mungkahi ni Hong kay Shi Tianju, sa kabaligtaran, isang lumang kakilala na nakatayo riyan ang lubos na gumising sa aking interes. Dugong demonyo, hindi ko inakalang buhay ka pa. Tugon ng ating bida Little Hong ano ba talaga ang ugnayan niya sa lalaking ito? Mungkahi ni Shi Tianju kay Hong habang papalapit ito sa kanya. Dugong demonyo matagal na panahon na simula nang may tumawag sa akin ng ganyang pangalan, mahigit 200 taon na ang nakalipas, matapos akong tugisin ang mga banal na lupain ng sentral na rehiyon. Hindi ko inakala na naaalala mo pa rin ako tugon ni Hong kay Shi Tianju. Habang may seryosong ekspresyon sa kanyang mga muka, wala ni isang nakaranas ng digmaan sa tugatog ang makakalimot. Sa isip-isip ni Hong ang taong ito, Shi Tianju, minsang kinilalang pinakamalakas sa tunay na walang kamatayang kaharian. Lumakas siya sa pamamagitan ng pagsipsip ng dugo ng tao at ipinasa ang kanyang masasamang teknik sa di mabilang na mga alagad. Lumilikha ng isang malupit na siklo na nagdulot ng matinding kaguluhan sa buong lupain. Sa huli, pinagtaksilan niya ang kanyang sariling mga tagasunod, sinipsip ang kanilang enerhiya para sa kanyang sarili. Napakasama ng kanyang mga pamamaraan kaya't ang kanyang pagsasanay ay umunlad sa isang nakagugulat na bilis, na pumilit sa malalakas na sekta na magkaisa laban sa kanya, kahit ako, nakabilang sa demonic path, ay napilitang lumahok. Sino ang mag-aakalang ang kinatatakutang Blood Demon noong panahong yun ay makakaligtas at muling lilito sa pinakaliblib na sulok ng silangang rehiyon? Kapag lumabas ang balitang ito sa Central Region, tiyak na magdudulot ito ng isang matinding kaguluhan. Mungkahi ng prinsipe ng Wei kay Shi Tianju Master sa wakas dumating ka na. Ang babaeng ito ay sinusubukang patayin ako, kailangan mo akong ipaghiganti. Kasunod nito ay inatake ni Shi Tianju ang prinsipe ng Wei. Natumahimik na ito at napasigaw na lang ng malakas ang prinsipe ng Wei. Mungkahi ni Hong talagang ayon sa inaasahan mula sa pinakamabangis na Blood Demon, pati sarili niyang alagad ay kanyang tatalikuran. Tugon ni Shi Tianju kay Hong habang nakalapit ito sa kanyang sabay tinanong. Ano ba ang halaga ng isang simpleng alagad? Madali akong makakahanap ng kapalit. Pero kung gusto mong patayin siya, syempre hindi ko siya paliligtasin. Hindi mo pa rin ba nauunawaan ang aking layunin? Mungkahi ng ating bida habang kumikinang-kinang ang kanyang mga mata. Mukhang napakaraming lihim, pagtataksil, at madilim na ugnayan ang nabubunyag, sino ang tunay na kakampi, at sino ang magtataksil sa huli at ano itong forbidden brotherly passion? May mas malalim pa bang kwento sa likod ng lahat ng ito? Mungkahi ni Hong kay Shi Tianju habang may seryosong ekspresyon sa kanyang mga muka. Nakita ko mismo ng sarili kong mga mata ang iyong immortal na katawan na nadurog dahil sa pinagsamang kapangyarihan ng 4 na sagradong artifact, kahit ang iyong dugo ay naglaho sa hangin, paano ka nakatakas? Tugon ni Shi Tianju habang tumatawa hahaha, ang mga hanggal na nag-aangkin ng kabanolan, matagal ng panahon nang lumipas, hinati ko ang isang patak ng aking dugong diwa at itinago ito sa isang lihim na lugar.
Upang kung sakaling mamatay ang aking tunay na katawan, ang patak na yun ng dugo ay maaaring bumuhay muli sa akin. Nagkataon lang, tila pareho ang sinapit mong kapalaran. Sa ngayon, kailangan kong mabawi ang aking cultivation or, ang iyong simpleng. Mungkahi ni Shi Tianzhu kay Hong habang tumatawa ang demonyo sa ngayon, kailangan kong mabawi ang aking cultivator, ang iyong simpleng cultivator sa unang yugto ng banal na transformasyon ay walang laban sa akin. Bakit hindi ka nalang sumuko, hayaan mong damaloy ang iyong dugo sa akin, at magsasama tayo magpakailanman. Tugon ni Hong habang naiinis kay Shi Tianzhu, ikaw na baliw na lamok. Ilang beses na kitang tinanggihan noon sa gitnang rehiyon, ngayon na ako'y muling isinilang, hindi ka pa rin nagbabago. Mungkahi ni Hong habang nagpalabas ng kanyang furry flame technique kay Shi Tianzhu, sa tingin mo ba na ang pagiging nasa tugatog ng Divine Transformation Realm ay garantiya ng tagumpay laban sa akin? Tugon ni Shi Tianzhu kay Hong habang nakangiti ang demonyo. Ha, mas lumalaban ka, mas nagiging kapana-panabik ito. Laban sa iba, kahit may ganitong agwat sa kultibasyon, baka may tsansa ka pang manalo, pero laban sa akin siguradong bangungot lang ang kahihinatnan mo. Sambit ni Hong kay Shi Tianzhu habang ginamit ang kanyang 5 Supreme Divine Flame Technique, sabay tanong paano mo malalaman kung hindi mo susubukan. At nagulat na lang si Shi Tianzhu at napapatanong na lang kung ano ang klaseng teknik ang ginamit ni Hong. Kasunod nito ay agad din ginamit ni Shi Tianzhu ang kanyang teknik na tinatawag na Bloodfiend Palm. At makikita na ang malakas na impact at pagsabog dahil sa kani-kanilang teknik. Sa isip-isip ni Shi Tianzhu, paano ito posible? Ang apoy na ito ay napakabagsik, kahit nasa maagang yugto pa lamang ng banal na transformasyon, nagawa niyang basagin ang aking Bloodfiend Palm. At sa loob-loob din ni Hong saan niya natutunan ang ganitong klaseng teknik. Nagsisimula pa lang ang totoong laban, agad din inatake ni Hong si Shi Tianzhu ng isang pang-teknik. At makikita na si Shi Tianzhu habang naiinis at makikita din natin ang isang lila na kidlat ang nabow sa harapan ni Shi Tianzhu, isang hamak na talunang tauhan ng nakaraan. Ang tawag pala sa teknik ni Shi Tianzhu ay Soul Devouring Blood Spear. Tugon ni Shi Tianzhu habang napapatanong anong klaseng teknik ng apoy ito napakasama. Habang nabalutan ang kanyang kamay ng yelo at kaagad din nagpalabas ng demonic enerhiya si Shi Tianzhu at agad din niyang binasag ang yelo sa kanyang kamay. Mungkahi ni Shi Tianzhu habang tumatawa gaya ng inaasahan mula sa isang taong minsan kong pinag-interessen, tunay na nagdudulot ka sa akin ng kasiyahan. Nakuha mo ba ang isang pambihirang pagkakataon nung ipinatapon ka mula sa gitnang rehiyon, o may isang dakilang maestro kang naging tagapagturo? Tugon ni Hong kay Shi Tianzhu habang napalibutan ng kanyang aura. Wala kang pakialam, gamit ang teknik na ito, nasa landas na ako upang muling makamit ang kataas-taasang kapangyarihan sa gitnang rehiyon. Hindi ka panipaniwala, sa tulong ng 3,000 kasulatan ng apoy, kahit ang minsang kinatatakutang demonyong dugo ay napipilitang umatras sa harap ko. Hindi ko dapat hayaan siyang matuklasan na ang teknik na ito ay itinuro sa akin ng isang tagapaglinang sa banal na pagbabagong anyo mula sa liblib na mga lupain. Kung hahayaan kitang patuloy na lumakas, kahit ako ay hindi na makakapigil sa iyo. Mungkahi ni Shi Tianzhu habang tumatawa at napalibutan ito ng kanyang aura. Sayang naman, pero dito na magtatapos ang lahat para sa iyo. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng immortal na katawan ng dugo. Samantala, sa iba't ibang lungsod sa kaharian ng Wei, ay napapasigaw na lang ang mga tao sa lungsod ng Wei. Habang hinihigop ni Shi Tianzhu ang kanilang mga enerhiya. Sambit ni Shi Tianzhu habang tumatawa ang demonyo. Ang pakiramdam na ito ay napakahiwaga. Matagal nang pumayag ang mga taong ito na maging pagkain ko sa isang iglap, kaya kung linisin silang lahat at palakasin ang aking cultivator. Mungkahi ng ating bida kay Little Hong, tigilan mo na ang paglalaro at tapusin mo na siya. Tugon ni Hong sa ating bida habang naiinis, huwag mo akong utusan. Sa isip-isip ni Hong habang naiinis at mapapansin natin ang malakas na bugso ng hangin dahil sa kagagawa ni Shi Tianzhu. Peste, paano nauwi sa ganito? Naisip ko na matatalo si Ye Junlin sa Blood Demon at lalapit sa akin para humingi ng tulong, saka ako papasok bilang isang dakilang tagapagligtas. Pero ngayon, sa ganitong sitwasyon, kahit ako, hindi ko na kayang tiyakin ang aking kaligtasan. At makikita natin ang malaking imahe ni Shi Tianzhu. Ang nabuo sa loob-loob ni Hong ang aurang ito, siya ba'y pumapasok na sa Body Integration Realm. Sa laki ng imahe ni Shi Tianzhu makikita si Hong na parang maliit na lamang na langgam. Kasunod nito ay agad inatake ni Shi Tianzhu si Hong at mapapansin natin tila bang katapusan na ni Hong sa lakas ng pinakawalan ni Shi Tianzhu na teknik.
ay nakaluhod na lamang dahil sa tinamo niyang pinsala sa lakas ng teknik ni Shi Tianzhu at makikita na lang natin si Hong habang nakaluhod at maraming natamong pinsala sabay tawag sa ating bida na master habang humihingi ng tulong at dito muna magtatapos ang ating video sa ngayon. Kung gusto niyong subaybayan ang ating susunod na recap ay open niya lamang ang notification bell at mag-subscribe para lagi kayong update. Maraming salamat.